Kinbin Book 5, Chapter 108. Palakas na nga muli ng palakas ang cheer para sa Occidental Mindoro team ng Lastimosa fans. Ang kaninang nasa 20 lamangan ng Calapan City ay naibaba na nila sa 11. Si Coach Isaiah nga ay napatingin sa natitirang minuto ng first half at may kulang-kulang pa na 3 minuto ang natitira. Pinagbastan nga niya ang kanyang mga players at hindi pa naman siya nakakaramdam ng frustrations mula sa mga ito. Sadyang mahusay nga raw talaga si Lastimosa na bumuhat ng team sa mga ganitong pagkakataon. Maganda rin nga ang depensang ibinibigay ng mga kasamahan nito sa kanyang mga players na malaking bagay rin. Ang kanina ngang magbuo plays nila ay hindi na nila basta ma-execute dahil mas gamay ni Rayos ang galawan sa malapit sa basket. May threat din nga ng outside shooting mula kay Gamboa at Gomez, kung kaya hindi basta makapag-double team ang mga players niya kay Lastimosa kapag nandito ang bola. Sandali nga siyang napatingin kay Ricky na pagkasambot ng bola ay agad na sinalubong ni Lastimosa. Activated pa rin nga ang full court defense ng Occidental Mindoro, kaya alam niyang doble ingat din ang kanyang mga players. Ipasa mo sa akin, Ricky. Sigaw naman ni Maki na mabilis na hinarangan ni Gomez. Si Ricky naman ay biglang ibinato ang bola sa sahig at nasambot naman ito ni Carlo. Pagkalampas nga niya sa gitna ay siya naman pagharang sa kanya ni Rayos. Si Maki naman ay agad na tumakbo palapit doon at mukhang gusto nito ng switching. Si Carlo nga ay agad na ginamit ang katawan ni Maki at umabante siya ng mabilis. Pagkahabol nga sa kanya ni Gomez ay plano niya sanang itira ang bola, kaso alam din niya ang intensyon ni Romero kung kaya ipinasa niya rito ang bola. Napangiti naman agad si Rayos nang si Romero ay nasa harapan na niyang hawak ang bola. Marahan nga siyang pumalakpak at dito nga siya napatingin sa mga mata nito. Ramdam pa rin niya na hindi ito natuwa sa kanyang ginawa kanina, kung kaya gusto niyang ituloy ang kanyang ginawang iyon. Marahang inilawit ni Rayos ang kanyang dila at sa biglang pagkana ni Romero ay siya naman paghabol niya rito. Sumabay siya kay Maki na bigla namang pinatalbog ang bola papunta sa likuran nito. Umatras nga si Maki at sa paglapit ni Rayos ay dito na nga niya ibinaba ang kanyang katawan at dilampasan ito nang ang bola ay lumipat sa kanyang kaliwang palad. Ang bilis, pero kaya ko pa rin ikaw pigilan, sabi nga sa isip ni Rayos at bumigla siya ng atras at humakbang ng malaki. Nagdidilim naman ang paningin ni Maki ng mga oras na iyon at dito na nga siya bumigla ng hinto na sinabayan niya ng pagdribble sa bola ng mabilis. Pinadaan nga niya iyon sa nakabukas niyang mga binti at ang mga manonood ay napaseryoso na nang mawala ng balanse si Rayos sa paglampas nito. Isang crossover move iyon mula kay Romero na agad ding tumalon para mapakawalan na ang bola. Mula naman sa kanyang likuran ay lumitaw si Lastimosa. Sumilay nga rin ang ngiti sa labi ni Romero at nang gawin na ni Lastimosa ang isang behind the back block laban sa kanyang jump shot ay dito na rin napalunok ang mga manonood dahil may marahang pagbali si Maki sa bolang hawak niya. Tumama nga sa braso ni Maki ang kamay ni Kyle. Kasunod din nga noon ay ang pagbato niya sa bola papunta sa basket na ikinaseryoso ng mga manonood. Ang referee nga ay agad na sumilbato at sa pagpasok ng bola sa ring ay doon na nga napakuyom si Coach Isaiah. Basket counted, bulalas ng referee at makikita nga ang maangas sa tinginan ni Romero at Lastimosa. Tiningnan nga rin ni Maki ang nasa sahig na si Rayos at inilingan niya ito. Hindi mo ako kaya, Rayos. Sambit pa nga ni Maki. Hindi rin ako papayag na maging single digit ang lamang namin kapag natapos ang quarter na ito. Sambit nga rin ni Maki Romero na pasimple pang binangga sa braso si Lastimosa na dahan-dahang napatawa sa narinig niyang iyon. Hindi ka talaga magpapatalo, Maki. Sabi na nga lang sa sarili ni Kyle na marahang napatingin sa pawisan na niyang mga kasamahan. Napatingin nga rin siya sa mga players ng Calapan na pasimple siyang pinagmasdan matapos ang pag-iwan sa kanya ni Maki. Masyadong malakas ang mga ito. Kay Maki at Ricky pa lang ay talagang mahirap nang basta makahabol. Sabi pa nga niya sa kanyang sarili. At pagkatapos noon ay naglakad na siya papunta sa gitna dahil gagawin na ni Maki ang bonus sa free throw nito. Maririnig na nga rin muli sa paligid ang malakas na cheer para sa Calapan City. Hindi ito maganda. Kailangan may gawin kami para makahabol. Hindi pwedeng si Kyle lang ang gumawa ng paraan, sabi na nga lang ni Gamboa sa sarili. Kasalukuyan nga siyang nakatayo sa may tabi ng painted area na naghahanda para sa pagtira ni Romero. Single digit na lamang. Ito ang kailangan namin magawa bago matapos ang second quarter, sabi naman ni Mark Venturina na napahinga ng malalim. Nararamdaman nga niya kung gaano kalakas ang team ng kalaban
Pero hindi raw ibig sabihin nito ay mahina na sila. Hindi pwedeng matapos ang second quarter na malaki pa rin ang lamang ng kalapan. Sabi pa nga ni Gamboa sa sarili na napakuyom ng kamao. Pinakawala na nga ni Maki ang bola at pumasok ito na naging dahilan upang ang score ay maging 53-39. Depensa na, huwag natin silang papuntusin. Sigaw pa nga ni Maki na agad na ikinasigaw ng mga kakampi niya. Mayabang, pupuntos kami. Sagot naman ni Gamboa at nang marinig ito ni Baron ay agad itong lumisi. Hindi ko yan hahayaan. Wika ni Cimarron at si Gamboa naman ay bumigla ng takas mula sa kanya. Sinambot nga ni Lastimosa ang inbound pass at pagdating nga niya sa side nila ay agad na lumapit si Mendez. Kaso kasunod din ito ay ang pagbibigay ng screen ni Gamboa na naging dahilan upang si Cimarron ang lumapit kay Lastimosa. Napangiti naman agad si Kyle nang makaharap si Cimarron. Naalala nga niya ang sinabi nito kanina sa kanya. Hinihintay ko pa rin yung sinabi mo kanina, sabi nga ni Kyle. Hintayin mo lang Lastimosa. Sagot naman ni Baron na bumigla ng harang sa pagkanan ng kanyang katapat. Umikot naman ang tingin ni Kyle sa kanyang mga kasamahan at dito na nga niya nakita ang pagposte ni Gamboa kay Gomez. Si Gomez naman ay bumigla ng takbo papunta sa basket at ginamit ang screen ni Rayos kay Romero para makatakas. Hindi pa kami talo sa labang ito. Sabi nga ni Kyle na nakakaramdam ng tuwa dahil sa ginagawa ng kanyang mga kasamahan. Hindi nga niya akalain na magiging ganito ang mga ito sa pahuling bahagi ng ligang ito. Pinagmasdan nga niya si Baron at dito na nga siya umabante at ginamit din niya ang kanyang kanang braso para hindi ito basta makadikit. Pigilan mo ako, Cimarron. Sabi nga ni Kyle at ang dribble niya sa bola ay bumilis ng bumilis. Si Gomez naman nga ay lumampas sa kanyang tabi at pagkatapos noon ay nabigla na lang si Baron nang sandalan siya ng malakas ng kanyang katapat. Si Maki naman ay mabilis sa tumakbo dahil ang bola ay na kay Gomez na agad na pumwesto sa 3-point area. Dumating si Romero kaso nawala naman ang bola kay Gomez at dito na nga biglang dumating si Venturina na mabilis na humarap sa basket at tumalon. Ball movement. Sabi nga ni Isaiah at nang pakawalan ni Venturina ang bola ay nagulat na lang ang lahat nang isa pang extra pass ang ginawa nito papunta kay Rayos na biglang inikutan si Magbuo. Pagkasambot nga ni Rayos ay agad siyang tumalon papunta sa basket na agad namang sinabayan ni Magbuo. Masyado ka nang makulit, bibigyan nga kita ng isa. Sabi naman sa isip ni Rayos na itinodo ang talon papunta sa basket. Si Marlo naman ay pinilit na maabot ang bola. Kaso, hindi niya ito natamaan na naging dahilan upang si Rayos ay mapangiti. Nayanig nga ang board nang idakdak ni Rayos ang bola. Dinakdakan nga niya si Magbuo na bumagsak na lang sa sahig matapos ang pagdepensa nito. Paglapag nga ni Rayos ay kumuyom pa ang kamao nito at humarap sa crowd para tapikin ng kamao ang kanyang dibdib. Si Marlo naman ay napakuyom dahil sa nangyari. Naalala pa nga niya ang pagyayabang ni Rayos sa kanya at hindi niya iyon nagustuhan. Kanina pa rin nga siyang nagtitimpi rito magmula nang ito ang tumapat sa kanya. Pagtayo nga niya ay agad siyang lumapit kay Rayos at binangga niya ito na kinaseryoso ng mga kakampi niya. Bigla namang napaseryoso si Rayos at napaupo siya sa sahig na nakaramdam ng kaba nang makita ang tingin sa kanya ni Magbuo na parang may gigil. Tumayo ka Rayos, kanina pa ako nagtitimpi sa iyo. Bulalas nga ni Magbuo na parang susuntokin si Rayos. Iniisip naman ni Coach Barcibal na tagumpay ang ginawa ni Rayos kay Magbuo kaso para kay Ven Rayos ay bigla siyang kinabahan dahil sa titig sa kanya ni Magbuo ng mga oras na iyon. Sumilbato nga ng sunod-sunod ang mga referee para mahinto iyon. Ang apat na mga kakampi ni Marlon ay agad siyang nilapitan at hinawakan. Napailing naman si Coach Isaiah dahil sa nangyari. May ganitong nangyari rin noon kay Marlon noong nasa OMPL sila at mukhang hindi na raw nito kaya pang magtimpi kay Rayos na kanina pang ang panay ang patama ng siko ng patago rito. Mag-ready ka Tristan, sabi nga ni Coach Isaiah kay Agoncillo dahil mukhang kailangan niyang pagpahingahin na muna si Marlon. Natawagan pa nga ito ng technical foul at mas lalong hindi ito natuba. Tama na Kuya Marlon, bulalas nga ni Ricky na napaseryoso dahil hindi naman daw ganito si Marlon noong nakita niya ring hindi ito natuwa sa katapatan nito dati. Parang gusto pa ngang manugod ni Marlon kaso malakas din naman ang mga kasamahan niya na agad siyang nadala sa bench upang matigil na. Makikita naman nga ang pagngiti ni Gamboa at Gomez kay Rayos na tila napatulala naman nang wala sa oras. Ayos ang ginawa mo,
Sabi nga ni Gamboa na agad na minasahe sa likod si Rayos. Mainitin pala ang ulo ng sentro nila. Alam na natin ang gagawin sa Game 3. Sabi naman ni Vincent na marahan namang ikinangiti ni Kyle. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, pero pabor daw ito sa kanila dahil magkakaroon pa sila ng technical free throw at sa pagkakaalam niya ay sa kanila pa mapupunta ang bola. Mula naman sa bench ng Kalapan ay makikita si Marlon na nakayuko at nahihiya sa kanyang mga kasamahan dahil sa nangyari. Pasensya na kayo, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kanina pa akong hindi natutuwa sa Rayos na iyon. Dapat nilakasan mo na ng tulak pre. Sabi naman bigla ni Dre at napangiti naman si Baron nang marinig iyon. Malapit na rin si Gamboa sa akin. Sabi naman ni Baron na makikita ang umiinom ng tubig. Si Coach Isaiah nga ay napailing na lang kaso nakakaranas din naman siya noon ng mga ganito sa basketball. Nakaranas na rin siyang makipagsuntukan noon dahil sa mayayabang na kalaban. Ang hindi lang maganda ay kung mangyari ito ngayon sa laro nila ay makikita ng marami. Isa pa, finals ito at crucial game na ito kaya para sa kanya ay ang pinakamagandang mangyari ay isang larong walang gulo. Nagawa na nila ito noong game 1. Kahit pa nga mga gaspang maglaro ang ilang players ng Oxy ay nanalo pa rin kami. Sabi na nga lang ni Isaiah sa isip. Magpahinga ka muna Marlon at pagpalamig ng ulo. Si Tristan muna ang papalit sa iyo. Sabi nga ni Coach Isaiah na napatingin sa kanyang pinaglalarong mga players. Ikaw Baron, pagod ka na ba? Tanong pa nga ni Coach at agad na tumayo si Baron at sinabing hindi pa. Hoy, paglaruin mo naman kasama mo. Sabi naman ni Larry na napatawa na lang bigla. Tumayo na nga rin si Ricky at napatingin sa kanyang mga kakampi. Kahit anong mangyari, hindi tayo matatalo. Bulalas nga niya na nakangiti na biglang ikinatuwa ng kanyang mga kasamahan. Alam namin niyan, kasama ka namin sa team eh. Sabi naman ni Mover at ang kanina ay medyo mabigat na atmosfera ay napalitan ng kasiyahan dahil sa sinabi ng pinakamaliit nilang player sa loob ng court. Ricky, huwag mong kakalimutan, dadakdakan ko pa si Lastimosa. Wika naman ni Baron na huminga ng malalim na napatingin sa bench ng kalaban. Kailangang bago ako mapagpahinga ni Coach ay magawa ko iyon. Sabi nga ni Baron sa kanyang sarili at nakaramdam na nga lang siya na may tumapik sa kanyang balikat. Sige kuya, ako ang bahala. Sabi nga ni Ricky na napatingin sa mga pumasok na ring mga kalaban. Bumuntong hininga siya at sa kabila ng medyo pangit na plays na nagagawa nila at ang pagbuo ng run ng kalaban ay wala pa ring nagbago sa kanyang aura sa labang ito. Wala siyang pangamba at mas lalong sigurado siya na sila raw ang mananalo sa game na ito upang makuha na rin ang kampyonato sa Mimaropa League.